Yan mga leds, de-demo natin to Kymco $150i. Ito yung in-install na natin na 100 watts MDL. Gusto natin matry kung gaano kaliwanag itong MDL natin. 100 watts with 1 year warranty. At syempre yung busina na rin. Start natin. Ayan, makita nyo may nag-hello. Ulitin natin. Ang ganda ng panel niya, TFC pero ang liit lang. Ayan o. May animation pang konti. May mata na nag-hello hello. So ayan. Bye bye. Ayan, rolling na. Testingin muna natin na walang ilaw. So yung test na to, ang taas pala ng mating. Nagulat ako, ang taas pala ng flooring. Ang taas. O mababa yung seat. Ito yung ilaw niya, stock headlight. Kung mapapansin nyo, mahina kasi meron pa siyang sticker na blue. Ayoko namang alisin kasi hindi naman sa akin to. Sa Alexander, sinabi ko kanina, de-demo ko lang sandali dito. Dito lang tayo sa Camellia. Tapos mag-hi tayo. Etong motor na to, meron siyang hazard. Ayun o, may hazard dyan o. Mamaya, de-demo natin yung motor, kung ano yung feature ng motor. At kung ano rin yung nakakabit nating ilaw. Hanapin siguro rito, ang baba ng upuan niya. Tapos mataas yung ano niya, yung floor niya. Or mababa lang talaga yung upuan, kaya magmukhang mataas yung floor. Tapos yung manibela, mababa. Ilawan natin ng MDL. Ay, saktong-sakto yung pagkakatutok ng MDL. Ayan o. Saktong-sakto yung pagkakagawa ni Pat. Yan yung ilaw natin na 100 watts with 1 year warranty yan. Zenlo M5 Plus or Lightning Elite Plus. So ginawa natin dito, meron sang switch ng on-off. Eto nga yun, yung 3-way. Tapos pag naka-on, sabay na sa high. Ayan o, madali siyang kontrolin kasi ang lapit sa thumb. Ayan, nagka-passing o. Pwede pa natin taas ng konti yan para mas malayo yung beam niya. Ayan o, meron tayong 360 sa harap. Hello! Di ko alam kung malino yung 360 natin. Hindi tayo naka night mode. So, high natin. Busina natin. Ayun yung busina. Medyo nakatago sa loob. Ayaw mag-dim ha. Tapos natin yung MDL masyadong mababa para mas malaki yung sakop ng beam nya. Subukan natin dito. Ay, at least dapat ganyan para pagka nag-high, ayun. Testingin natin kung malakas yung makina nya. Sir, ayun, pakalala tayo. Baka di tayo makalala, iba yung motor natin eh. Etong Kymco $150i. Ayun, nasa pangalan niya, 150i. 150cc to na single cylinder, single overhead cam, 2 valve. Yun ang natatandaan ko eh. Tapos ang fuel tank nito is 8.1. Wala siyang ABS. Disc brake sa harap, drum brake sa likod. Full throttle natin. So, hindi pala full throttle, accelerate na natin. Okay na din. Masarap din yung arangkada niya para sa isang 150 scooter. Okay na rin siya. Yan, ang ganda talaga pagka maliwanag yung ilaw mo. Tapos yan, ganyan. Isang napansin ko lang rito, ayan, may pusa. Alam ko, oh my god. Kasi nga dahil drum brake or nasanay lang ako sa lahat ng ginamit kong motor. Previous na motor is disc brake yung likod. Medyo mahina siya compare sa iba. Yung foam niya makapal, pero medyo matigas pa kasi siguro dahil bago pa. Yan upo natin. Masarap pag maliwanag yung ilaw.
Ayan, sa inyo si sir pagkakata makagamit ng gantong motor. Ayan, sir, naka 3 kilometers na ako, sir. Babalik lang ako dito naman tayo sa Cabana, sir. Ay, ano yung maalog? Yung maalog. Maalog yata yung sandalan ito. Demo natin yung mga ibang features niya mamaya. Ito tayo sa maliwanag. Yan o, sarap pala mag-scooter ng gabi. Ay, maingay siya. So, yun ang disadvantage ng backrest. Maingay. Parang kung may top box sa likod na walang laman na top box. So nandito tayo ngayon sa Vista Mall Malolos. Ayun nga, medyo matagtag siya kasi bago yata, or talagang matagtag siya kasi pang cargo. Pero yung gulay board niya laki talaga oh. Kahit once ako price, kasyang kasya. Sabi nga na sir, maski 2 case ng beer ay kaya din, kasyang kasya. Abante chong, malaki ka. So dito lang naman tayo pupunta, sir. Dito naman lagi nagde-demo. Yung signal niya sa panel ang cute. Alam magbigay sa atin. Ay, ganda oh. Napapansin ko mabibrate talaga siya. Kasi na medyo mainit na, mabibrate pa din. Ayan. Ayan, dito tayo. Maraming happenings dito. May bar, 7-Eleven na maraming umiinom. Maraming tumatambay rito. May camping chair. Makita nyo mga LEDs. Ayan o. Ito yung ginagawang tambayan to ng mga... Siyempre Sabado walang work kinabukasan. Ayan o, sarap po. Sarap tumambay. Ayan, mag-boss coffee. So didemo natin sa maliwanag na part. Dito na lang. Dito tayo. Ayan. Ikot natin to. So ikutan natin tong Kimco 150 na dollar. Yung harap niya maganda, 2 ilaw. Ito pahaba, patayo. Tapos ito nung ikinabit natin ng mini driving light. Ito mga LEDs, ayan o. Finokus na natin konti. Nakatunog siya rito, yan, dito. Tapos sa gitna, sa center po sa chassis. Ang ganda ng forma rin niya, simple. Nung nakita ko dati sa Facebook to, medyo naibahan ako sa forma niya. First impression ko dati hindi ako nagandahan, pero iba sa personal. Ang ganda, parang masusulit sa ito pag binili mo. Either pang biyahe, pang motovlog, pang moto camping, pang sundo sa eskwela, pamalengke. At saka yung kung ano nung ibang pwede mong bilhin, kasyang-kasya rito. Ayan, pakita natin. Ito yung upuan niya. Ayan, kasya yung half-face na helmet. Tapos ito napansin ko. Ayun o. May pindutan siya rito mga LEDs. Ito to. Ayan. Tapos na-extend to. So yun o, extra cargo, diba? May cargo rito. Tapos may sandalan ka na backrest na din. Push natin to. Tapos ito, diba ang galing? First time ko nakakita ng ganyang motor. Sa likod, drum brake. At yung gulong niya, hindi ko alam ang size, parang maliit siya compare sa mga NMAX. Tapos ang fuel tank niya, ito lang. Dito lang, napaka easy access lang. Oh, galing oh. Meron siyang hazard. Eto nag-hazard. Tingnan natin yung ilaw niya sa likod.
Hello sir. Ay, nag-vlog tayo. Ang ganda ng hazard niya. Yan mga LEDs oh. Ganda ng ilaw. Start natin. Medyo ma-vibrate lang eh. Ay yung ilaw niya. Tapos nagka-passing yan mga LEDs. Busina. Okay, di ba? Ayan. Tapos isa pang maganda rito, itong gulay board. Napakalaki talaga. Ayan pa ako oh. Laki ng tsinelas ko, kasyang kasya. Hinto muna natin. Parang okay din yung motor na to, pang service. Kasi nung minsan, ang gusto ko sa motor talaga, nahihirapan ako kasi may scooter ako, hindi ko na ginagamit kasi maigsi yung upo, naigsin ako para sa bag ng anak ko. Pero pag ito, pwede na siya rito sa footboard, yung stroller bag ng anak ko. Alam nyo naman yung mga elementary, napakalaki ng mga bags. Dala yung buong library. Ayan o, ganda o. Ang ganda rin o. Ang cute. So balikan natin mamaya. Demo na natin Kymco Dollar 150i. Dana tayo rito. Ito na nga yung kinapitan natin ng mini driving light na 100 watts. At busina na rin na PIAA Auto Style. Ginawa natin dito, patay mo na ilaw pat. Yung bracket na heavy duty, ayan yun no. Stainless na powder coated, yan ang forma niya oh. Yung bracket na yan, nakatunog yan sa metal part sa gitna, sa chassis. Tapos makikita nyo, meron siya mga Allen bolt na stainless, ayan oh. Kaya siya ganun katibay. Papakita mo natin gano'ng katibay yung bracket, demo ni Pat. Ayan. Yung mga sa hindi nakakalam, yung Kymco Dollar na to, matigas yung front shock niya, kaya pag pinapump namin ganun katigas. Pero kayang-kaya ng bracket kasi dual arm, stainless na powder coated, 10mm na 304 stainless at nakatunog nyo sa chassis. Tapos yung butas dito, capsule hole, adjustable yan. Yung bracket na yan, soon available na sa atin, 1,700 lang. Pailawin na natin yan, pogi. Ginawa namin dyan, mayroon siyang on-off switch. Pag naka-on, sabay na sa headlight yung ilaw niya. Pag naka-off, headlight lang talaga. Paki-on pogi. Pag on, magka-passing na rin yan. Passing. Tapos sabay sa high. Yung ganyang setup, hindi kayo mahirapang kontrolin yung high and low ng MDL kasi nga, napakalapit sa thumb nyo. Tapos may busina na rin yan. PIA Auto Style. Yan, shoutout kay Sir Alexander. Ready na pang biyahe. Bukas yun na sir kunin, de-demo ko lang po yung ilaw niya. So yan, na tayo rito. Kymco Dollar 150i with Nelson Land bracket. Installation namin, no cutting, no splicing, no electrical tape. Napakaganda motor din ito. 150cc category na pang utility, pang cargo, pang hatid sa estudyante. Napakaraming gamit. Pag-isipan natin kung makakautang tayo yan. Ayan mga LEDs. Thank you for watching. Kumikidlat, delikado, baka nabutan tayo ng ulan. Pansin ko lang sa motor na to, eye catcher siya sa mga tao, tinitingnan siya. Ilan na yung napatingin dito. Ang taas ng pedal. Dito tayo tumapak. Ayan. Ang taas talaga. Hindi talaga pwede. Ayan, dito tayo sa Cabana. So parang sarap tumambay. Kunin ko yung motor, tambay muna ako. Ayan o, sarap dito tumambay. May mga tambike. Ayan o, dami sasakyan, 4 wheels, 2 wheels.
balik na tayo. So ano natin yung deal natin, low lang natin. Ayan. Ayan, shoutout kayo sir, nakapagkwentuhan sa atin. Nakita niya yung motor. Inintay niya ako mayari mag-vlog, tapos nakapagkwentuhan. Attracted daw siya sa motor na to. At masarap daw pang moto camping. Parang totoo naman. Parang okay na okay pang moto camping to. Okay din eh, may power din siya. Kaya seating position niya talaga parang ano eh, yun ang taas ng floor niya. Nakaganon yung mga niko, oh. Tapos yung niko ito naabot na halos sa arm, sa wrist ko, sa arm. Ayun, ang lapit. Sana dito harangan nila sir. Ang cute ng panel niya, lit lang oh. Tapos naked handlebar. Sir, evening sir. Ayan oh. Muntik pa tayong harangin. So isang napansin ko rito, tumutunog yung ano, nasa likod. Nag-rattle yung backrest. Gawin natin, test naman natin ng gamitin natin yung backrest niya. Tingnan natin kung useful ba talaga. Ano ba pakiramdam mo yung backrest? Dito tayo. Alang maliwanag eh. Maganda sa maliwanag na part para makita nyo. Dito na lang, dito. Ayan, dito tayo. Ang isa lang napansin ko sa mga Kim ko, hindi nila inaayos yung ano, yung pag nag side stand, mamamatay yung motor. Hindi pa rin siya ganon. Buksan natin to. Ayan, meron tayong instant backrest. Feeling, okay naman pala. Parang diretso yung back ko. Ayan o. Okay din siya. Nakakadagdag turong din sa likod. Ang gara. Motor may backrest na hanggang upper back halos. Ay okay din oh. Kung tatanong nyo kung masasuggest ko ba yung motor na itong bilhin nyo, why not kung may pambili naman kayo? Saka kung ang gamit nyo talaga is for utility, hindi lang pang ride. Maraming gamit ito kumpara sa ibang scooter. Buti po babae, kayang gamitin ito magaan, mababa yung seat height. Ayan o, ang ganda ng power niya oh. 35 kilometers na. Arangkada natin, palayo natin yung sasakyan. Tingnan natin. Ayan yung ilaw natin pag naka-high. Liwanag, diba? 100 watts yan mga men. So pa-install na kayo yan. Arangkada natin. Nabitin tayo mga reds. So may bubuga pa siya. Nakita ko sa vlog ni Sir Makina, kaya 100. Nag 90 tayo, medyo short na yung kalsada. Pero okay na yung backride. Mapipil mo yung foam sa likod ng backride talaga, nung sandalan. Backrest, backrest. So yan o. Diba, ang daling kontrolin, pwedeng mag-passing. Pag walang kasalubong high, pag may kasalubong low, napaka-easy. Once mo lang yun to pag madilim na, pero pag pwede mo na siyang pag daytime, naka-off lang tong
power button, ng power switch ng ilaw. Ayan, nakapag-vlog pa tayo. Thank you po, Sir Alexander. Smooth din yung arangkada niya, kaya parang nagugustuhan ko rin siya. Okay din. Scooter na may backrest, di ba kakaiba? Ang daming kakaiba sa motor na to. Tapos yung pinaka sa likod nag-i-slide. Di ba kakaiba rin yan? Eto na tayo.